Kung may isa mang bagay na sigurado si Alexander sa buhay niya, iyon ay ang iniingatan niyang damdamin para kay Melissa. Naging malinaw yun sa kanya sa gitna ng kaguluhang mayroon sa kanyang pamilya na sinubukan niyang ayusin pagpunta niya sa Cagayan. Ngayong nakabalik na siya sa Taguig at nasabi na kay Melissa ang totoong nararamdaman, it was as if a knot had been loosened inside him, freeing him so he could show her how much she really meant to him, and he did just that, and everything was going great up until the point Melissa requested to move out of their office. Kinabahan si Alexander. Now, why on earth would you want to do that? You've been holding office here, right here with me for several years now, and all throughout those years, they had perfectly thrived in each other's presence, kaya ano ang dahilan para lisanin nito ang opisinang yun? May ginawa ba siyang mali? Kasi nga po nahihirapan akong mag-concentrate, marahang paliwanag ni Melissa, ikaw, kung titigan mo ko ay halos buong araw, natural, madi-distract ako, at sa ginagawa mo ay distracted din ang tawag sa iyo. Kung palaging ganito ay wala tayong matatapos na trabaho. Sinubukang iwasan ni Alexander pero napapatitig pa rin siya kay Melissa, dahil ibang klase rin talaga ang dedikasyon nito sa trabaho. Pwede niya yung pagselosan dahil parang mas binibigyang daan ng dalaga ang trabaho kaysa sa kanya pero mas napahanga siya sa pagpupursige nitong huwag mapabayaan ang mga tungkulin. Okay, hindi na kita tititigan ng buong araw, half day na lang. Tinaasan siya ni Melissa ng isang kilay, nagtataray-tarayan pero naiiling na napangiti rin. Nagpatuloy siya sa pagdidiga. May naisip akong iba, kung hindi ka komportableng tinititigan kita, ako na lang ang titigan mo. Hindi na ako magtatrabaho, tititig na lang ako sa iyo pero susweldo ako, hindi magandang ehemplo para sa ibang empleyado. Alex, sige na, okay, it's nothing new, I used to work outside this office, babalik lang tayo sa dati nating setup. After several moments of consideration ay napagtanto ni Alexander na magandang ideya ang naisip ni Melissa, dahil hindi magtatagal ay mahahalata ng ibang empleyado na may nagbago na sa ugnayan nila, at wala sa plano niya na ikaila o itago na nanliligaw siya sa dalaga, at lalong wala sa plano niya na ilagay si Melissa sa isang sitwasyong makokompromiso ito kaya maiging ang humiwalay ang dalaga ng opisina sa kanya. Sumang-ayon siya at sinabi na ipababakante niya ang sitting room na pinakamalapit sa kanyang opisina para maging silid nito. Nang sabihin ng dalaga na sa isang maliit na cubicle na lang ito lilipat ay iginiit niya ang gusto. No, I want you to have your own office. Assistant, may sariling office, baka isipin na ng ibang empleyado rito sa kumpanya na binibigyan mo markang paywa ko ng special privilege. Anong mali roon? You've been with me since I started this company, and you've been very hardworking, loyal and essential, you deserve the special privilege. Melissa, pwede nga kitang paupuing CEO sa laki ng importansya mo sa kumpanya. Ayaw kong maging CEO, masaya ako sa trabaho ko na assistant ng CEO. That declaration seemed to have come straight from her heart that it thrilled him, dahilan upang hindi na niya mapigilan na humirit sa dalaga, kung asawa ng CEO. Napatingin si Melissa sa kanya, minamadali mo ba ako, Alexander? Hindi naman, sumusubok lang, baka sakaling makalusot. Sa kunwaring pagsusuplada nito ay ngumiti siya, sige, iibahin ko yung tanong ko. Okay lang ba sa'yo na makadate ang CEO? Date, ani Melissa na sandaling tumahimik nang ituloy ng dalaga ang pagsasalita ay magaan ang tono ng boses nito, nagbibiro, naaaliw na nanunodyo, bakit hindi, nanliligaw sa kin yung CEO na yun at pumayag ako, diba, namanligaw siya, so, syempre, ididate ko siya, hindi ko nga lang alam kung paano nangyari na yung big shot, hot shot, smoke on, hot CEO na yun ay napagdiskitahan na ako ang ligawan, ano naman kayang nakita niya sa kin. Lumawak ang pagkakangiti ni Alexander, you're beautiful inside out, you're smart, you're conservative but, at the same time, sexy and hot too. Alam ko na yun, magbigay ka naman nung hindi ko pa alam, halatang nagbibiro pa rin ang dalaga pero seryoso niya itong tinugon, you're unshakable, you're persevering, you're inspiring and a lot more. And of course, Alexander found her attractive because of those things, he fell in love with her because of things other than those, but those things were not the reason he loved her because no qualifications or justifications were needed, it was just the absolute truth that he loved her. Sa lahat ng lugar na pwedeng pagdalhan ni Alexander sa kanya, ang pinakahuling inasahan ni Melissa ay ang Luneta, hindi sa nagrereklamo siya, she was actually awed by his choice of place, kilala kasi niya ang binata sa mga grand gestures nito. Pero sa date nilang iyon sa Luneta ay simpleng Alexander ang nakikita niya na tila simple lang din ang gusto ang makasama siya. Naglalakad-lakad sila na may kaunting distansya sa pagitan ng maramdaman niya ang pagdate ng kanilang mga kamay, but the contact seemed accidental because it stopped there, an accidental touch, at hindi na yun naulit. Dumaan ang sandali, hindi niya masiguro kung wala ba talagang balak si Alexander na hawakan siya pero dahil hindi siya nakatiis,
siya na ang kusang nagsalikop ng kanilang mga kamay. Manila Bay ang sinabi ni Alexander na venue ng sunod nilang date. He was wearing an all-black semi-formal ensemble that was a match to the little black dress he had given her. Dahil doon, nagka-ideya si Melissa na sa isang medyo sosyal na lugar sa Manila Bay sila pupunta, pero nasorpresa pa rin siya nang dalhin siya nito sa isang luxury cruise ship, nang mapansin niya na maliban sa crew ay sila lang ni Alexander ang naroroon. Naunawaan niya na ipina-reserve ng binata ang buong cruise ship. Obviously, that was one of his grand gestures. They ate dinner while a band played music nearby. Nang matapos, nagpahangin sila sa front deck. Mula sa kanilang kinatatayuan, pinanood ni Melissa ang malawak na katubigan, habang si Alexander na nasa tabi niya ay patalikod na sumandal sa metal railing upang siya ang panuurin. After several heartbeats, the air between them started to sizzle. As Alexander continued to openly watch her, it became obvious to her that he wanted to kiss her, pero hindi yun ginawa ng binata, sa halip ay tinitigan lang siya nito. Naguluhan si Melissa, dahil nahalikan na siya ni Alexander dati. Malaya nga rin siyang nahahawakan at nayayakap dati, pero parang hindi na basta-bastang ginagawa ng binata ang mga yun ngayon, maging nitong mga nagdaang araw. But soon enough, she understood why, because now that he was courting her, he was doing it in a way that was a bit formal, and kind of noble, and too gentlemanly. It was a powerful combination. Hinawakan niya si Alexander sa balikat at iginawad dito ang halik na alam niyang gusto nito. Melissa? Pikit mata siyang umungol bilang tugon sa pagtawag ng binata. Are you sure you know what you're doing? He asked against her lips. I mean, I am pleased with this, but we're on the deck of a ship, people might see us, and I don't want you to end up regretting this kiss. Napamulat si Melissa, ang dami namang sinasabi. Naiistorbo yung kiss. Marahang natawa si Alexander, but in a matter of seconds, his laughter died as he pulled her close to him and gave into the kiss. Dumaan ang mga araw na mas hamaba pa ang mga oras na nakakasama ni Melissa si Alexander. Tuwing linggo ay namamasyal sila, Lunes hanggang Sabado ay nagkakasama sila sa trabaho at sa bawat pagtatapos niyon ay kumakain sila sa labas o kaya ay nagluluto sila sa apartment niya o sa bahay nito na katulad ng gabing iyon. At kung doon lang sa mga nakakikilig na setup na ganoon ay pwede na sigurong paniwalaan ni Melissa ang pagmamahal sa kanya ni Alexander. Kaya lang kasi, tuwing mapapaisip siya ay hindi niya maiwasan ang mangamba, dahil ang binata nga mismo ay minsang pinigilan ang sarili na mahalin siya pagkatapos ni Vivian sa takot na baka raw matulad ito sa ama nitong nagmahal ng maraming babae. Paano kung magkatotoo ang mga iyon? Dinampot niya ang nakitang dokumento sa isa sa mga shelf ng counter na naghahati sa kusina at dining room ng bahay ni Alexander. Sa pag-aakalang dokumento iyon na may kinalaman sa trabaho ay binasa niya yon. Alex, nagangat ng tingin ang binata mula sa niluluto nitong chicken cordon bleu na nilalagyan ng garnishing. Iniharap dito ni Melissa ang hawak na dokumento. Rehistro to ng chopper. Oh, right, I was supposed to keep that but it slipped my mind, mamaya ko na lang itatabi. Pwede ko tong dalhin sa study room, presinta niya. Ngumiti ito, ikaw talaga, efficient as always. Napangiti rin siya, tinungo niya ang study room ni Alexander at itinago ang dalang dokumento sa drawer ng desk. Paglabas niya ay naghahain na ang binata, tinulungan niya ito at ipinagbigay alam kung saan niya inilagay ang itinagong dokumento at saka nagtanong, bago ba yung rehistro, I saw your name on it. Tumango si Alexander, kaka-process lang kahapon. Iniwan kasi sa kinidad, yung chopper, you mean ipinamana niya sa'yo? Yeah, I wasn't really expecting it, but maybe, he just wanted to give it back to me. Naalala ni Melissa na si Alexander nga pala ang bumili ng chopper na yun, ibinigay lang nito sa ama, hindi niya nga lang alam kung bakit, hindi niya naitanong noon. Ano pa man ang dahilan, ngayong pagmamay-ari na uli ng binata ang chopper ay nakita agad niya ang malaking maitutulong yun sa mga business trip, sinabi niya yun sa binata. Iyon nga rin ang naisip ko kaya ipinaasikaso ko agad yung rehistro, pagsang-ayon nito na pumwesto sa tabi niya sa hapag-kainan pagkaraang ipaghila siya ng upuan. Pero pwede rin yung gamitin sa ibang lakad. Do you want to try it? Pasyal tayo tapos yung chopper ang gamitin natin. Saan mo gustong pumunta? Palawan. Bora. Oh, I know, let's go to an exclusive island. An exclusive island, you're an extravagant man Alexander Amadeo. Napangiti ito, ganun talaga, basta para sa'yo. Anong para sakin, Alex, hindi ako nabibili. Alam ko po, what I'm trying to say is, I want to give you everything I could give, even if it may be something that I have to spend money on, or work for. I'm all out for you, Melissa. All out for her, as in just for her, forever. Muli ay nakaramdam ng pangamba si Melissa, dahil kung ganitong ni hindi pa nga sila nagkakatuluyan ni Alexander ay todo buhos na ito ng atensyon sa kanya, hindi kaya paglaon ay magsawa ito?
Nahulog siya sa pag-iisip sa pagitan ng pagkain. Is everything okay? Biglang tanong ni Alexander. Napatingin siya rito at napatango, nang matapos sila sa pagkain ay nagtanong uli ito, "You're too silent, may problema ba?" Umiling siya at kumilos upang ligpitin ang pinagkainan nila. Pinigilan siya ni Alexander, "No, leave that, you don't seem okay, you must be tired already, let's go, ihahatid na kita para makapagpahinga ka na." Sa kabila ng mabilis na pagsasalita ng binata ay halata sa boses nito ang pag-alala at ang kagustuhang maalagan siya, sa marahang paghawak nito sa kanyang braso upang maingat na maitayo siya ay halata rin ang pagmamahal nito sa kanya. Nakaramdam ng guilt si Melissa na pinangangambahan at pinagdududahan niya ang pagmamahal ni Alexander. Pero paano ba kasi niya masisiguro na hindi yun magbabago sa paglipas ng panahon? Dahil marami pang pwedeng mangyari, pwede silang magkamali at magkasakitan ng hindi sinasadya. Pwedeng hindi sila magkasundo tungkol sa kung ano at mag-away, pwedeng magkaroon sila ng problema na hindi nila kaya pwedeng mapagod sila sa isa't isa, at pwedeng yung pagmamahal ni Alexander sa kanya ay mawala kung naging posible nga na mahalin nito si Vivian at mawala ang pagmamahal na yun ay posible rin na mahalin siya nito pero mawawala rin yun pagdating ng panahon at magmahal ng iba. Lulan na si Melissa ng sasakyan ni Alexander. Nag-iisip pa rin siya, iniisip niya ang binata, iniisip niya kung paano nga ba kapag sawa na ito o pagod nang mahalin siya at makakita ng ibang babaeng mamahalin. Biglang sumagi sa kanyang isip ang chopper, kung tama ang pagkakatanda niya, ang chopper na iyon ang ginamit ng ama ni Alexander noong nabubuhay pa ang Ginoo upang magpunta ng Cagayan dahil may asawa at anak ito roon, at upang magpunta ng Mindoro dahil may isa pa itong asawa at anak doon, at upang pumarito sa Taguig para mabisita ang 3 anak na naririto nang hindi nahahalata ng mga anak na walang alam sa totoong sitwasyon. Noon pa man ay alam na ni Alexander ang totoong sitwasyon, kaya nga siguro binili nito ang chopper na iyon at ibinigay sa ama para hindi mahirapan ang Ginoo sa pagpaparot par ito. Paano kung ngayong pag-aari na ng binata ang chopper ay gamitin nito yun upang pumasok sa parehong sitwasyon? Noong mag-birthday si Melissa habang nagbabakasyon ay pinuntahan siya roon ni Alexander sakay ng chopper sa gitna ng pakikipagbalikan nito kay Vivian na malamang ay walang kamalay-malay sa pagpunta ng binata sa Naga. Paano kung gawin yun ni Alexander sa kanya, habang wala siyang kamalay-malay na may iba na pala itong babaeng pinupuntahan? Nakababa na siya ng sasakyan at nasa tapat na ng apartment niya nang may kung anong bumalat sa kanya, takot-lungkot pareho. "Okay, that's it, what's wrong?" ani Alexander na nasa tabi niya pa rin pala. Tumugon siya, "Nothing, you're crying because of nothing." Natigilan si Melissa bago nagkumahog na tuyuin ang kanyang mga luha sa magkabilang pisngi at mata. "I'm sorry, I'm okay, thank you for tonight, I had a wonderful time." "Did you? You're crying and I can tell that those aren't tears of joy, did I hurt you, Melissa, without me knowing it?" Hindi, o naguguluhan ka na kung anong gagawin mo sakin, dahil hindi mo ko kayang tanggapin, dahil hindi mo kayang paniwalaan tong pagmamahal ko sa iyo. Pero dahil hindi mo alam kung paano markang paywa yun aaminin sakin ay nahihirapan ka na at naguguluhan. Tama ba markang paywa ko? Dahil nagulat na halos tama nga si Alexander sa sinabi nito, walang naitugon si Melissa, huli na nang mapagtanto niyang dapat ay nagsalita siya, kung hindi man para ikaila ang sinabi nito ay para mabigyan man lang sana ng kung anong paliwanag, dahil sa gitna ng kanyang pananahimik ay nakita niya kung paanong may gumuhit na sakit sa mga mata ng binata. But then it quickly disappeared as other things flashed in his eyes: understanding, respect, tenderness, devotion, protectiveness, affection, undying love. Undying. How was she able to read that much in Alexander's eyes? She would never know. All she knew was that she believed it that moment. Elated, Melissa prepared to speak the truth that was inside her, pero bago pa man siya makapagsalita ay biglang kumilos ang binata upang hagkan siya sa ulo at bulungan bago naglakad palayo sa kanya. "Please know that I love you, and I will love you, no matter what. Just know that." Iyon ang ibinulong nito. Malapit na si Alexander sa sasakyan nang makabawi si Melissa sa biglaang pagkilos ng binata. Hinabol niya ito, "Alex, sandali." Huminto ang binata at nilinggan siya, "I have something to tell you." Kumilos uli si Alexander upang salubungin siya bago huminto sa tapat niya at nagsalita, "If this is about what I just said, no, Melissa, you don't have to tell me anything. I mean not yet, not today. You're already stressed out as it is, and I'm sorry about that. Kasalanan ko. Araw-araw kitang inaaligiran." "And that's wrong?" tanong ni Melissa dahil hindi niya nasundan ang tila biglaang pagkambiyo nito. "It is, when it's obviously overwhelming for you, causing you stress, making you feel pressured. I'm so sorry. I understand now that you're not yet ready for me. Really, I understand. So if you want space, if you want some time away from this,
if you want to postpone this going out with me or even this entire courtship, that's okay, pwede naman natin tong ituloy pag handa ka na talaga. Yung sinabi ko kanina. Sinabi ko yun dahil gusto ko lang siguruhin na alam mo at hindi para i-pressure kang sagutin yun at lalo kang ma-stress. Alex, kung ano man tong sasabihin ko sa iyo bilang sagot sa sinabi mo at sa mga mas nauna pang sinabi mo tungkol sa pagmamahal mo sa akin ay ko to sasabihin dahil napi-pressure ako, hindi. Hindi, pero kanina lang ay umiyak ka, kanina lang ay gulong-gulo ka, and now, you're about to tell me that you love me, too, hindi ba pressure ang tawag doon? Hindi nga po kasi, marahang tanggi niya bago kunot noong nagtanong, sandali, paano mo nalaman na gano'n ang sasabihin ko? Bakit, hindi ba, you were about to tell me that you loved me, too, out of pressure, don't. Parang gusto niyang magpapadyak, ang kulit mo rin, no, at sinisira mo yung moment, alam mo yun, natawa ang binata. At sa lahat naman ng lalaking nanliligaw na sasagutin na, ikaw markang paywa tung parang ayaw. Nagseryoso si Alexander, hindi sa ayaw, sige na, magpahinga ka na. Huwag mo nang isipin ang nangyari ngayon, actually, huwag mo na munang isipin ang kahit ano, rest your mind, sleep well, marahan siya nitong hinawakan sa braso at inakay pabalik sa pinto ng apartment niya, inilabas ng binata ang spare key na bigay niya, dinisarm ang security system na ikinabit sa kanyang apartment noong araw na nilisan nito ang katabing apartment. Binuksan nito ang pinto at pinapasok siya bago tuluyang nagpaalam na. Nakapantulog na si Melissa pero hindi pa rin siya nahihiga sa kama, ang bilin sa kanya ni Alexander ay magpahinga siya at huwag mag-isip, pero hindi naman siguro magagalit ang binata kung ang kanyang pag-iisipan ay kung paano niya ito sasagutin sa paraang hindi nito iisipin na ginawa niya iyon dahil lang sa pressure o sa kung ano paman, kundi dahil handa na talaga niyang sabihin ang totoong nararamdaman. Marami na siyang nagawa para kay Alexander. Karamihan, may kinalaman sa trabaho, ang iba, personal, and maybe along the way, those things she had been doing for him were already expressions of love, so what else could she make that was entirely different just so she could clearly let him know that she loves him? Napatingin si Melissa sa painting na nakakabit pa rin sa dingding ng kanyang silid, nabigyan na niya ang binata ng painting, pero naisip niya, pwedeng bigyan niya uli ito ng isang pa, or should she give him two, that painting in her room and another one that she was just about to make, ang gagawin niya ay halos katulad ng painting na kanyang tinitingnan, pero sa halip na nakatalikod ang magkatabing lalaki at babae ay nakaharap na, at kailangang malinaw na ang lalaki at babae ay silang dalawa. Napangiti siya, tama, dahil minsan din nilang pinag-awayan ang painting na iyon sa pag-aakala ni Alexander na iba ang nakatalikod na lalaking nakapinta roon, so she would make it clear that that man was him by using another painting. Humiga na si Melissa sa kama at sinunod ang bilin ni Alexander na magpahinga siya. Hindi nagtagal ay mahimbing na siyang natutulog pero nagising ng madaling araw dahil sa pagtunog ng kanyang cellphone. Kinapa niya yon sa nightstand, sinagot niya ang tawag, hello? Melissa, James, tiningnan niya ang screen ng cellphone at nakitang si James nga ang tumawag, unang beses iyon na tumawag ito ng alang-aineng oras. Sorry kung ginaisang kita, narinig niya yon nang ibalik sa tainga ang cellphone. Si Alexander kasi na-aksidente kasama ni David, nandito kami sa ospital, nasa operating room si Alexander, and I know he wants you here, somewhere close to him. Sa labas nakita ni Melissa ay si James, nakatayo ito, palakad-lakad, sunod na nakita niya ay si David na walang kibong nakaupo, he's still in the operating room, sabi ni James nang malanganan siya. Kumusta siya? He needs blood, alam ni Melissa na AB-negative ang blood type ni Alexander. Alam din niya na dahil mahirap maghanap ng donor ng ganoong blood type ay nag-iipon ng reserbang dugo si Alexander. May imbak siya ng dugo sa blood bank. Pinakuha ko na yun, ani James, he needs more, kaya nagpapahanap na rin ako sa ibang blood bank. Nagtanong-tanong din ako sa dalawa ko pang kapatid, AB-negative si Leo, he agreed to donate. Hindi pa nakikilala ni Melissa ng personal si Leo pero nabanggit na ito ni Alexander sa kanya minsan, hindi ba taga Cagayan siya? Yes, Cagayan, kumpirma nito, pero mamaya lang ay siguradong nandito na siya, pinasundo ko siya sa chopper. Parang kahapon lang ay pinag-isipan ng masama ni Melissa ang chopper na iyon, pero magkakaroon pala yun ng importanteng papel para matulungang madugtungan ng isa sa mga kapatid ni Alexander ang buhay nito. Nakahinga siya ng maluwag bago bumalik din agad ang kanyang pag-aalala nang maisip na parang masyado naman yatang marami ang kailangang dugo ni Alexander. James, ano ba ang kasalukuyang kondisyon niya? Ngumiwi si James, pinadaan ang isang kamay sa mukha, sabi sa akin ng doktor ay gagawin nila ang lahat but I signed a consent form, in case they need to amputate his legs. Biglang tumayo si David upang itulak si James. What, are you out of your mind? He's in a bad shape, Ron, hirap na wika ni James, you saw how bloody he was a while ago.
At dahil markang paywa yun sa mga binti niyang naipit at halos naduraj, ang sabi ng doktor ay malaki ang posibilidad na putulin yung mga binti niya pero gagawin nila ang lahat ng pwedeng paraan para maisalbo yun. Yung consent na pinirmahan ko, that's only in case there's really no other choice. Nawala ng kibo si David, hinawakan ito ni James sa braso at ibinalik sa pagkakaupo. Let's just hope and pray for the best. Okay, anito na naupo sa kabilang banda ni David. Naupo si Melissa sa tabi ni David at nagtanong, ano ba ang nangyari? Hindi nagsalita si David, may ilang galos ito sa mukha pero mukhang hindi naman ganoon kaseryoso. Sa kabila niyon ay tila wala ito sa tamang kondisyon para magkwento kaya hindi na niya tinanong uli. Nag-isip siya ng gagawin, she wanted to do something, anything for Alexander. For the past 10 years she had been working for him, palagi siyang may ginagawa para dito. Ngayong nasa alanganin ng buhay ng binata ay hindi siya makapaniwala na wala siyang magawa, nagsimula siyang manalangin. Dumaan ang oras maya-maya pa ay dumating ang isang lalaki at babae. Nakipagkamay si James sa lalaki bago naglakad palayo ang mga ito, naiwan ang babae na naupo sa espasyong binakante ni James sa tabi ni David. Lumipat si Melissa sa tabi ng babae. Si Leo ba yun? Tanong niya sa babae. Tumango ang babae bago nagpakilala, I'm Maxine. Melissa, pagpapakilala rin niya, AB negative siya. Tumango uli si Maxine, AB negative, at dahil magkapatid sila sa ama, siguro naman ay magmamatch ang dugo nila. Kumusta pala siya, si Alexander? May posibilidad daw na maputulan siya ng mga binti. Honestly, hindi yun kaso sakin. Ang importante ay mabuhay siya. Nangilid ang luha sa mga mata ni Melissa. Sa pag-apaw ng emosyon niya ay naging mahirap sa kanya ang magsalita. Pero isinatinig niya ang nilalaman ng kanyang puso, mahal ko siya. Mahal na mahal, ang tanga ko nga lang na hindi ko yun sinabi agad sa kanya. Pinisil siya ni Maxine sa braso at ipinagpasalamat niya ang presensya nito lalo na nang isatinig din ng babae ang mga salitang nasa isip niya at gustong panghawakan. May pagkakataon ka pa rin naman na masabi mo yun sa kanya pag bumuti na ang kanyang kondisyon. Hindi pa mabuti ang kondisyon ni Alexander dahil hindi pa rin ito nagigising, nasa ICU ang binata, kompleto ang body parts. Hindi sigurado si Melissa kung naririnig ba siya ni Alexander pero kinausap niya ito. Alex, I love you. I'm sorry if I hesitated to tell you this before but I do love you. Hindi nagtagal ay nagsalita uli siya, miss na kita, hindi mo naman ako basta-bastang iiwan, di ba? Araw-araw ay binantayan niya si Alexander, umuuwi lang siya tuwing matatapos ang visiting hours, tuwing allowed na uli ang bisita ay naroroon siya sa tabi ng binata, hanggang sa maging stable ang kondisyon nito, ma-discharge sa ICU at mailipat sa isang pribadong silid, hinihintay-hintay lang niya ang paggising nito. Nandito ang mga kapatid mo, bulong niya kay Alexander. Lahat silang apat ay nandito, your mom is also here, and they are all waiting for you to wake up. I am, too, please wake up, Alexander, please. Yumuko si Melissa sa kamay ng binata na hawak niya, hinaplos niya iyon bago tumungo sa gilid ng kama nang hindi pinakakawalan ang kamay nito. May humawak sa balikat niya, you need to go home and take some serious rest for an entire day or two. Tumingin siya kay James parang si Alexander lang ito kung magsalita, wala nang ibang bukang bibig sa kanya kundi ang magpahinga, umiling siya, hindi okay lang ako. Hindi ka okay, ani David na sunod na lumapit sa kanya, mabuti pa, samahan na kita pa uwi, para kahit dito man lang sa pagsisigurong okay ka, kahit dito man lang ay makabawi ako kay kuya, makabawi, litong ani Melissa. You know, the accident was entirely my fault, I was drunk but I insisted on driving, sumakay siya sa sasakyan ko para pigilan ako, but I, being the arrogant fool that I was, iginiit ko ang gusto ko para lang markang paywa wag siyang manalo sa gusto niya, kaya tera na, dahil hindi magugustuhan ni kuya na nagpapabeya ka, he loves you, do you know that? I know, because he asked me to tell you that. Hindi nakapagsalita si Melissa, inisip marahil ni David na hindi niya nakuha ang sinabi nito dahil nagdetalye ito, right after my car crashed, it easily became clear to both of us that I was okay while he was not, so, before he lost consciousness, he asked me to tell you that he loved you, and that he always will. Habang nasa alanganin ng buhay ni Alexander ay yun pa ang nasa isip nito, na mahal siya, napaluha si Melissa. Huwag ka namang umiyak, marahang ani David sa kanya, baka isipin ni kuya ay pinaiiyak kita, paano pa markang paywa ko niyan babawi sa kanya. Pinunasan ni Melissa ang mga luha, humalik siya sa ulo ni Alexander bago nag-iwan ng ilang salita rito, mahal din kita, babalik ako. Nang makauwi si Melissa sa apartment ay tumawag siya sa kanyang ina, hindi pa niya kasi nasasabi ang tungkol sa aksidente ni Alexander kaya naisip niyang magkwento, bago pa man makapagsimula ay nagtanong na ito. Kumusta na nga pala kayo ni Alexander, anak kayo na ba? Kami, oo, di ba, nililigawan ka niya?
Kumunat ang noo niya. Ma, paano niyo po nalaman? Parang wala pa naman po akong naikukwento sa inyo tungkol dyan. Nagpaalam sa Min si Alexander. Hindi niya sinabi sa iyo, galing siyang Cagayan at dumaan siya rito sa Naga at nagpaalam sa Min ang papa mo naman liligaw daw siya sa iyo. Naisip iyong gawin ni Alexander, sa dami ng inis-ikaso ng binata sa Cagayan ay naisip nitong personal na magpaalam talaga sa mga magulang niya. Naalala ni Melissa na maging sa kanya ay harapan ding nagpaalam si Alexander kung pwede nga itong manligaw, and he did, he courted her properly, at ginawa iyon ng binata habang sinusubukang matanggap ang pagkawala ng ama nito, habang sinusubukang ayusin ang gulo sa pamilya nito, pinaulanan siya ni Alexander ng higit pa sa sapat na atensyon, maipadama lang sa kanya ang pagmamahal nito. Pero ano ang ginawa niya? Pinagdudahan niya ang pagmamahal nitong iyon, inisip niya na baka ang pagmamahal ng binata ay tipong pwedeng mawala o pwedeng mapalitan o pwedeng may kaati na katulad ng naging sitwasyon ng ama nito. Noong unang beses niyang makilala si Alexander ay natatandaan pa ni Melissa na nagwala ito sa garahe sa labis na pagkagalit sa nalamang sekreto ng ama. Hindi pa niya alam noon na yun ang dahilan ng pagwawala ng binata, naririto na sila sa Taguig noong sabihin yun ni Alexander sa kanya. Sinabi rin ito na iyon din ang kung bakit nito biglang naisip ang magtayo ng sariling dahilan kumpanya, dahil habang galit ang binata sa sariling ama ay ginasto nitong siguruhin ng maaga na sakali mang tuluyan itong iwan ng ama upang sumama sa ibang pamilya ay mayroon itong kabuhayan na magbibigay ng magandang kinabukasan dito at sa mga kapatid. But of course, before long, Alexander had forgiven his father. Alam iyon ni Melissa, dahil alam din niya na maraming beses na tinulungan nito ang ama sa pagtupad sa mga responsibilidad ng Ginoo. He extended as much help as he could give to make the situation less complicated for his father, for all his brothers, and for their mothers. Alexander was compassionate that way, but it did not really mean that he was going to do whatever his father had done. Bakit ba pinangambahan niya ang napaka-imposibleng bagay na yun? Naging malinaw sa kanya kung bakit, dahil nagkulang siya ng tiwala sa binata. Samantalang noon ay magkasabay nilang nilisan ang Naga upang lumuwas sa Taguig. Hindi pa sila gaanong magkakilala sa pagkakataong yun pero nagtiwala agad siya rito, pinaniwalaan niya ang kahit anong sabihin nito. She remembered believing in his outrageous plan to put up a company, she remembered trusting his courage and brilliance as, together, they made his plan a reality, but just recently, when it most mattered to them, she failed to believe and trust him. How could she doubt him? No, she would never do that again. Dahil alam ni Melissa na tama ang mga kapatid ni Alexander na dapat siyang magpahinga ay iyon ang ginawa niya. Naalala niya na yun mismo ang bilin ni Alexander sa kanya noong huli silang magkita. Kinabukasan ay maaga siyang gumayak upang pumunta sa ospital. Nang makarating doon ay hindi niya pinigilan pa ang mabibilis na hakbang ng kanyang mga paa sa pagkasabik na makita si Alexander. Pero nakita niya si Vivian. Dahilan upang mainto siya. Hi, Annie Vivian, I just want to visit him. Mabilis na nag-isip si Melissa, pwede niyang agnorahin ang babae, pwede niya itong tanggihan. Tutal ay parang humihingi ito ng permiso sa kanya, pero tumango siya, at hindi yon dahil sa pumapayag siyang paghatian nila si Alexander. Hindi dahil ang totoo ay nakahanda na siyang ipaglaban dito o kahit kanino ang pagmamahala nila ni Alexander. Nagsimula siyang maglakad uli at hinayang sumabay si Vivian sa kanya. I would never be able to love him the way you do and he would never be able to love me the way he loves you, biglang sabi ni Vivian. I just want you to know that it's how I see all of this now, and I'm sorry that I wasn't able to see it clearly that day I came back. Akala ko kasi, hindi pa ko huli, akala ko ay mababawi ko pa siya sa you, I really shouldn't have interfered, I'm sorry. Kung gayon, tama lang pala na hinayaan ni Melissa si Vivian na sumama sa kanya, dahil hindi ito naroroon upang manggulo. Gusto lang nitong bisitahin si Alexander na katulad ng sinabi nito, nabalitaan marahil ng babae ang nangyari at siguro ay gustong siguruhin kung okay ang binata. Naunawaan niya yon, lalo at halata kay Vivian na mahal pa nito si Alexander. Hindi man naging sapat ang pagmamahal na iyon ng babae upang hindi nito iwan si Alexander noon, minahal at minamahal pa rin nito ang binata hanggang ngayon. Pero alam niya na hindi niya yon kailangang katakutan. Na kahit makita ni Alexander si Vivian ay wala siyang dapat ay panggamba. Because there was first love, and then there was one great love. Minsan, iisa yun pero sa kaso ni Alexander ay hindi yun pareho. Si Vivian ang unang babaeng minahal nito. Pero siya si Melissa, ang babaeng minahal ni Alexander ng buong puso at isip at pagkatao at patuloy na mamahalin ano paman ang mangyari, hindi sa nagpapaka-feeling siya, naging malinaw lang talaga sa kanya kung sino siya sa buhay ng binata, at hindi na niya yun pagdududahan kailanman. Pagdating sa silid ni Alexander ay inokupa ni Melissa ang pwesto sa tabi ng lalaking pinakamamahal niya,
Inabot niya ang kamay nito na gumanti ng marahang pagpisil na tila ba nakikilala ang kanyang presensya, na tila ba ay hinintay talaga nitong bumalik siya bago bahagyang kumilos uli sa anyong Magi gising na. Napatingin si Melissa sa mukha nito. Alex, dahan-daang nagmulat si Alexander at sinalubong ang kanyang pagtitig. Melissa. Naramdaman niya ang paglapit ng pamilya ng binata sa kanila. Narinig din niya ang mahinang pagtunog ng isang alarm. Hindi nagtagal ay namatay ang alarm sa pagdating ng doktor at nurse ni Alexander. Akmang bibitaw siya upang hayaan si Alexander na masuri ng doktor pero hindi pinakawalan ng binata ang kamay niya. Dito ka lang, may diin itong sabi, na natili si Melissa sa tabi ni Alexander habang sinusuri ng doktor. Kapag kwan ay napalingga siya sa paligid. Nakita niya si Vivian na nakamasid sa kanila. Tiningnan niya si Alexander at bahagyang ikaniling ang kanyang ulo sa gawin ni Vivian, sinundan niyon ng tingin ni Alexander. Naghinang ang paningin ni na Alexander at Vivian, and Melissa watched as recognition and acknowledgement appeared briefly in Alexander's eyes followed by him silently wishing her well. Vivian smiled a bittersweet smile and with it she also wished him well. It was a polite parting of two people who once loved each other but had to let each other go because individual differences had pulled them into separate directions. In one direction, Alexander found Melissa, where together, they found great love. In that other path which Vivian took years ago when she left Alexander, Melissa wanted to believe that at the end of that journey, Vivian would also find that one great love meant just for her. Tumingin si Vivian sa kanya at tumango, gumanti rin siya ng pagtango bago bumaling kay Alexander na sa kanya na pala uli nakatingin. You're something, aren't you? Bulong ni Alexander sa kanya. I love you, ganting bulong ni Melissa, and no, I'm not saying this out of pressure or whatever reason, sinasabi ko to dahil ito ang matagal ng totoo, mahal na mahal kita, Alexander. Ngumiti ang binata kasabay ng pagpikit, anyong magsasalita ito pero hindi natuloy dahil inagaw ng antok ang pagkakataon. The next moment, he was sound asleep. Alam ni Melissa kung ano dapat ang sasabihin ni Alexander. Sasabihin dapat nito na mahal din siya nito bilang tugon sa sinabi niya. Hindi man yun na isa tinig ng binata ay wala namang problema dahil alam na rin yun ng puso, isip, at buong pagkatao niya. Wakas.